Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang dalagang gustong ipakasal ng lolo sa isang malayong kamag-anak para di mawala ang linya ng angkan nila. Umupa ng isang estranghero para magpanggap na asawa niya. Paano kung ang magiging kapalit ay ang kalahati ng mamanahin niya? Atin pong tunghayan ng isa pang maikling kwentong pinamagatang Sugal na Pag-ibig. Sa palagay mo ba ay presentable akong humarap sa lolo mo? Wika nito nang nasa kotse na sila uli. Bago pa man siya makasagot ay mabilis nitong idinagdag bilang asawa mo. Pwedeng pasado, sabi niya. Mahirap bang tanggapin ang isang mangingisday kaya ring mag-ayos tulad sa isang boss ng kumpanya, ha Alexa? Lumunok siya bago sumagot. Ginulat mo ako. Kung sinabi mo sa akin ay sinamahan sana kita sa pamimili. Sinabi nito sa kanya na may iba pang gamit itong binili at iniligay na nito sa trunk ng kotse bago siya pinuntahan sa coffee shop. May maipipintas ka ba sa panlasa ko sa pagpili ng damit na isusuot? De Vera, are you trying to fish for compliment? Asik niya rito. Hindi malaman kung matatawa o maiinis. Mula sa iyo, isang dagdag kumpiyansa iyon sa sarili. Na para bang kailangan mo ng karagdagang kumpiyansa. Ulit niya. Now that's a compliment, he said grinning. Iyon ang kauna-unahang nakaringgan niya itong mag-Ingles. Hindi mo kailangan pakunutin iyang maganda mong noo dahil lang sa nakaringgan mo akong mag-Ingles. Ngumisi ito. Glancing at his dark profile, she gained wonder about his private life. Kung hindi nito sinabing hindi ito komportable sa long sleeve o polo shirt kanina, ay magdududa na siya o inunahan siya nito para pawiin ang pagdududang iyon. Had she hired a simple man or was he somebody else? May kaunting kabang bumangon sa dibdib niya. Humalo ang kaba sa antisipasyon sa paghaharap nila ng abuelo. Nakapag-aral ako, Alexa, matabang nitong sabi nang manatili siyang hindi kumikibo at nakalingon pa rin dito. Isa pa, mas gusto mo akong ipresenta sa lolo mo na nakaporma kaysa sa suot ko kanina, diba? Of course, hindi naman mapanghamak sa kapwa si lolo. Depensa niya sa abuelo. Pero ayokong pagdudahan niya ang uri ng iyong pagkatao. After all, wala akong alam tungkol sa'yo. Nilingon niya ito. What exactly do you do? I'm a fisherman, iyon ang totoo. May sarili akong bangkang ginagamit sa pangingisda ko. Muli ay ang paggitaw ng anyo nito sa sariling bangka habang naghahagis ng lambat sa laot at mananatili roon ng mahabang sandali hanggang sa matansya nito na may laman na ang lambat. At kung maraming huli ay babalik na sa baybayin. Ipagbibili sa mga naghihintay na tindera sa palengke. Iyon ay kung may huli. Kung wala, pang-ulam lang ang uwi ng isang mangingisda karaniwan na. She should know. Sa tabing dagat siya lumaki at nagkaisip. Sana'y huwag hamakin ng lolo niya ang pagkatao ni Nico tulad ng ginawa nito sa ama niya. Natitiyak niyang hindi ang uri ni Nico ang palalampasin ang ganong pangahamak sa pagkatao nito. Ang tanging alas na hawak niya upang maging madali ang lahat ng pagkukunwari ay ang katotohanang isa itong De Vera. There were times that she felt like cursing the name. Makalipas ang kulang 2 oras, ay pumapasok na sila sa malawak na lupaing kinatitirikan ng bilya. Binabagtas nila ang isang mahabang daan na nalilinyahan ng daglalakihang punong akasya sa magkabila. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Alexa habang papalapit sila. Naroon ang agam-agam kung magtatagumpay ang ginagawa niyang ito. Paano kung makahalata ang lolo niya sa mga pagkukunwari? More than ever, ngayon siya nagsisisi sa padalos-dalos niyang salita at gawa. Sana itinanggap na lang niya si Julie. Matatandang puno, Nico cut it in her thoughts.
Bibihira na tayo ngayong makakakita ng ganyang uri ng puno maliban sa liblib na probinsya. Walang dahilan upang ipaputol ni Lolo ang mga punong iyan. Mula ba nang mamatay ang mga magulang mo'y dumito ka na? Tumango siya. Natuon sa usapan ang kaisipan at nabawasan ang kaba. Bagamat tuwing weekends lang ako umuuwi at lahat ng bakasyon dahil nakakapagod din naman magbiyahe mula sa university pa uwi rito. I graduated last summer. Tumango-tango si Nico. Iniisip niya kung nararamdaman nito ang kaba niya. Kung ganon, hindi kayo malapit sa isa't isa ng lolo mo. Isang obligasyon lamang na kinuha kanya mula sa Mindoro. Tama ba ako? Patuloy nito. Gusto kong isiping ganun nga. Pero sa kaunting panahong pagsasama namin ni Lolo, natuklasan kong hindi hadlang ang mahabang panahong hindi kami nagkasama. Nararamdaman kong mahal niya ako. Pinakikita niya iyon sa sariling paraan niya. And my grandfather's dear to me. I love him too. May emosyong sabi niya. At ang ginagawa nating ito ay patunay na mahal mo ang lolo mo. Pang-uuyam nito. Naningkit ang mga matang nilingon niya ito. You have no right to judge me, De Vera. I'm doing this in desperation at binabayaran kita hindi para husgahan ang pagkatao ko at ang tunay kong damdamin sa lolo ko. Ikalma mo ang sarili mo, Alexa. Wika nito. Nag-uusap lang tayo. Inaalam ko sa sarili kong paraan kung ano itong sinang-ayunan kong trabaho sa'yo. Muli niyang isinandal ang sarili sa sandalan ng kotse. Inhale and exhale her tension. Nagbago rin marahil ang lolo mula nang makulong siya sa silyang digulong na iyon. He said defensively, "He is less formidable now than I remember him many years ago." Bihirang tao ang dagling nagbabago dahil lang nagkasakit, matabang nitong sabi. Naisip siguro niyang nag-iisa ka na lang niyang malapit na kamag-anak. Nasindak siya. He added the last two words as an afterthought. Kumunot ang noo niya. Nasindak, anong ibig mong sabihin? Na tuluyang mawawala ang lahi niya sa'yo. At subconsciously, alam kong alam mo iyon. At sa paraan mo, nakikipagtagisan ka sa lolo mo. Ang lakas ng loob mo'y ginagatungan ng katotohanang isa kang masalaping babae. Bukod sa legal mong mamanahin sa abuelo mo, ay nariyan pa ang salaping minana mo sa iyong ama't ina. Bigla ay pumanhik sa ulo mo ang kalayaan at kayamanan. Manghang napalingon siya rito. Paano mong nalaman ang tungkol sa trust fund ng mga magulang ko sa akin? Nagkibit lang ito ng balikat. Si Ninong Carling. She almost screamed. Hindi ako makapaniwalang nagkwento sa iyo si Ninong Carling. Isa kang estranghero. Hindi sinasadyang napadpad sa baybayin namin. Bakit hindi? Isang nanunuyang ngiti ang binigay nito sa kanya. Hindi ba't ikaw man ay nagtiwala rin sa akin? He was right. She trusted him. All because she relied on her good judgment. You are a De Vera, in a way a relative. Don't give me that bullshit, Alexa. You don't know anything about me. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nagalit ito. Isa kang apo ng milyonaryo. May sarili kang pera. Paano kung isa akong masamang tao? Sa ginawa mong pagtitiwala ay madali para sa aking itakbo ang bagong-bagong kotse mo. O di kaya ay kidnapin ka. I am good of judgment of character, De Vera. Oh great! Namagitan ang nakakailang nakatahimikan sa kanila hanggang sa matambad sa harapan nila ang Villa De Vera, an old Spanish architecture house, saad ni Nico, in a voice that eased the tension between them, at parang haring nakatayo sa gitna ng ekta-ektaryang lupain. Fascinating. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo gustong pakawalan ang partikular na manang iyan, isang heritage mula sa kanununuan. How sentimental some people can get. I guess you're right, bulong niya. Sa isang banda magkatulad kami ni Lolo, pag-amin niya. Kunot ang noong nilingon siya ni Nico. Strange, but all of a sudden, I realized that I don't want to lose that property no matter what happens. Maraming silid ang bahay na iyon. Yari sa adobe, maitim na kahoy at tisa.
Ang mga kagamitan sa loob ng bilya ay pawang antique at kayamanan na ang halaga. Naroon din ang mga oil paintings ng mga pamilyang nanahan sa bilya sa nakalipas na mga henerasyon. "Does that makes me greedy?" She turned to him warily. His smile was full of understanding. "No, Alexa, sabi mo nga, magkatulad kayo ng lolo mo. Kaya ninyong bumili ng ekta-ektaryang lupa kahit saan. But that property is a heritage." May init na maplos sa dibdib niya sa sinabing nitong iyon. Tila ba binibigyan niyo ng katwiran ang ginagawa nila. Ipinarada ni Nico ang kotse sa harapan ng bahay. Pinatay ang makina. Nilinga siya at nginitian, but she was too nervous to return his smile. Nico reached for her hand reassuringly. "Time to face the old man, darling." Hindi pa man sila nakakababa nang husto sa sasakyan ay bumukas na ang malaking pinto sa bilya at lumabas mula roon ang mga katulong. Naroon ang mayordomang si Inda at ang driver na si Mario at ang all-around house girl na si Telma. Gayon din si Penny na agad inutusan si Inda at ang driver na kunin ang mga gamit nila sa trunk at ipanhik sa itaas. Sandali siyang natigilan. Kumikilos si Penny sa paraang tila ito ang reyna ng bilya. Kung nabigla man ito nang makitang kasama niya si Nico ay hindi yun gaanong naipahalata. "Napaaga kayo," wika ni Penny at itinuon ang mga mata kay Nico. "Inaasahan namin ng lolo mong aabutin kayo ng dilim." "Maluwag ang daan," matabang niyang sagot. "At masusupresa ang lolo mo, Alexa." Patuloy nitong ibinalik ang tingin sa kanya. "Inaasahan niyang pakana mo lang ang sinasabi mong may asawa ka na upang iwasan si Julie." Then again she turned to look Nico, who walked towards them and gave him a smile na tila ba alam nitong nagkukunwari sila. Ang kabang nasa dibdib niya ay nadagdagan lalo, pero pilit niya iyong tinatakpan ng ngiti. Ikinawit niya ang braso sa braso nito. "Ang aking asawa, Penny, si Nico, Ramon de Vera." Ipinagdiinin niya ang de Vera. "De Vera, kumusta ka, Penny?" Nakangiting inilahad ni Nico ang kamay dito na wala sa loob namang inabot na namamanghang babae. Tuluyan nang nawala ang composure ni Penny. "Kamag-anak ka ni Don?" "Hindi," agad na dugtong ni Nico sa matabang na tono. "Bakit ba dito tayo nag-uusap? Tara sa loob ng bahay." "Nico," anyaya ni Alexa at hinila ito patungo sa loob. "Nasaan nga pala ang lolo, Penny?" Nilingon niya ang nurse na nanatiling nakatayo at sinusundan sila ng tingin. "Narinig ba niya ang pagdating namin?" "Oo, nasa library siya." Mabilis itong humakbang at inunahan sila patungo sa malaking pinto. "Halina at sumunod kayo sa akin." Napakislot pa siya nang hapitin siya ni Nico sa baywang pagpasok nila sa loob. She gave him a warning look. Nginitaan lang siya nito. "Tayo na sa library. Gusto ni Don Alfonso na doon kakausapin kayo ng asawa mo." Inihatid sila nito hanggang sa may pinto ng library at pagkatapos ay nagpaalam na ipaghahanda sila ng maiinom. "Relax," bulong ni Nico sa tenga niya nang humugot siya ng malalim na paghinga bago niya pihitin ang seradura ng pinto. Dahan-dahan niyang inilabas ang hanging ipinasok niya sa dibdib at binuksan ang pinto. Ang abuelo ay nasa likod ng isang malaking mesang nara, nakaupo sa high black chair nito. Sa anyo nito ay inaasahan na ang pagpasok nilang anumang sandali. "Lolo," she closed the distance between them. Hinagkan niya ito sa noo. "We're here, old tyrant. Sana'y bigyan mo ng blessing ang aking asawa." Umismid ang matandang lalaki. "Huwag mo akong paniwalain sa kalokohan mo, Alexa." Wika nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang papalapit na si Nico. "Gusto kong makilala mo si Julie." Nilingon nito ang kanang bahagi ng silid. Sa pang-isang sopa ay panatag na nakaupo roon ang isang lalaking hindi pansin ni Alexa nang pumasok siya. Wide eyes, she stared at the man who stood up and walked toward her. May katamtamang taas at laki ng katawan. Magandang lalaki at mukhang negosyante. Naka-long sleeve polo shirt ito at naka-necktie. She must be older than Nico by a couple of years.
"Kumusta ka, Alexa?" Nakangiting inilahad nito ang kamay niya at nang hindi siya kumilos ay inabot nito iyon at dinala sa bibig at hinagkan. "Tama ang lolo mo, napakaganda mo." Maras niyang binawi ang kamay. Muling binalingan ang Don. "Lolo, gusto kong makilala ninyo ang aking asawa, si Nico." "Nico," the old man barked the name, cutting her off. Bahagya nang nilingon si Nico na nakatayo sa gitna ng silid, watching everyone with amusement in his eyes, na tila ba ang lahat ay isang dula sa teatro. "Nico, my grandfather, Don Alfonso de Vera," she smiled at her, trying to hide the tension felt inside. Nakaupo sa armchair ng silyang kinauupuan ng abuelo. "At hindi ko nga pala nasabi sa inyo, lolo, na si Nico ay isang de Vera." "De Vera?" Ang tinig ng Don ay nag-echo sa loob ng silid. Napaangat mula sa silyan nito at tinangala siya. "Niloloko mo ba ako, Alexa? Kung totoo ang sinasabi mo," nilingon nito si Nico, "bakit hindi mo sinabi sa akin nung huling magkaharap tayo na ang nobyo mo ay isang de Vera?" Galit nitong tanong. "I lied, he wasn't really my boyfriend then. I've only met him 2 months before my graduation sa ferry boat and we hit off already. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng matagalan. He had some business to attend to and I only stayed in Puerto Galera for 4 days. Sinabi niya ang praktisadong rason sa abuelo sa nanginginig na tinig. "Nagkita kaming muli nitong huling uwi ko. And you married him already?" Puno ng galit ang tinig ng matanda at hindi mo binigyang pagkakataong makaharap man lang si Julie. Sinulyapan niya si Julie. Nakita niyang nakakunot ang noo nito. Hindi marahil ito aware, subalit nasa mga mata nito ang pagkadismaya. "I don't want to be manipulated, you know that," she said in defiant tone. Ngayong nakilala niya si Julie, never would she marry that man. At gusto ko si Nico sa unang pagkikita pa lang namin and I never regretted my decision. Muli niyang sinulyapan si Julie at umismid. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mga mata nito. "Beside, I marry a de Vera. Hindi ba't iyon ang gusto ninyo?" she challenged. "Dapat ay pinakilala mo muna siya sa akin, Alexa. Hinayaan mong kilatisin ko siya. Iyon ang dapat mong ginawa." Naroon pa rin ang galit sa tinig nito, bagamat bahagya nang nabawasan iyon. "We have never intend to marry in haste, lolo. But I don't want you to marry me off." Hinayo namang mata niya si Julie. "To him, at hindi ko rin gustong pakasalan mo si Penny." Hindi iyon sinagot ni Don Alfonso. Binalingan nito si Nico na natiling tahimik, watching the exchange with amusement and curiosity. Ang mapanuring mga mata ng Don ay sumuyod dito. "Missing nothing. So, you are a de Vera?" Nagdududang sabi nito. "Gusto mo bang sabihin kamag-anak kita?" Umiling si Nico. "Ikinalulungkot kong sabihin hindi tayo magkamag-anak, Senyor Alfonso." Nico's tone was dry. "Sa kumbento ng mga madre sa Lipa ako ipinanganak at nanatili roon hanggang 7 taon. Ayon sa kanila ay labandera ang aking ina sa kumbento at namatay ito sa panganganak sa akin. Nanatili ako sa pangangalaga ng mga madre. 8 taon ako nang ampunin ng isang biyudang nagngangalang Mercedes de Vera at dinala sa Mindoro. My adopted mother died many years ago." Halos hindi humihinga si Alexa at titig na titig kay Nico. She practically knew nothing about this man. Ni hindi nito pinagkaabalahang sabihin sa kanya ang katotohanan iyon. At lalong hindi niya inaasahang aaminin nito sa abuelo niya na hindi ito isang tunay na de Vera. Sa paglalahad nito ng pinagmulan ay may humaplos sa dibdib niya. But looking at him now, ni tinig at mukha nito'y wala siyang makikitang kapaitan. Kung mayroon man, mahusay itong naitatago. The old man was silent for a long time. His pure eyes traveled over Nico slowly. Nakita ni Alexa ang pagbabago ng anyo ng abuelo mula sa kanina ay galit tungo sa pagkamangha at ngayon ay sa pagkalito. Nang sabihin ng apo ko kahapon na nagpakasal siya ay hindi ako lubusang naniniwala. Wika nitong makaraan ng ilang sandali. Lalo at sinabi ni Penny na, "Ano ang sinabi ni Penny, lolo?"
Nagkibit ng balikat andon. Nothing important but I gave you the benefits of the doubt, Alexa. In more ways than one. You are like your mother. Gayunman, hindi katulad ng inaasahan ko ang nangyari. Kinalulungkot kong naging mabilis ang ginawa naming pagpapakasal, Senyor Alfonso. Alexa was frantic. Tulad ng sinabi niya, we hit it off when we first met. Tinawagan niya ako nang umuwi siya 2 months ago. Inimbitahan niya akong magtungo kami sa kabilang isla and walang ideyang nakipagtana na pala siya sa akin. What? She explained. Tinampunan ng malalim na sulyap si Nico. Kasabay niyon ay ang awareness sa pagbabago ng paraan nito ng pagsasalita. He was now manipulating the scene. You deceived me well, darling, swabing wika nito. Tulad ng ginawa mo sa iyong abuelo, masuyo niyang patuloy. But I think we can both forgive her. Hindi ba, senyor? Ang mga kabataang babaeng tulad ni Alexa, so alone in this world, ay karaniwan ang nagiging padalos-dalos sa mga ginagawa. Tinakpan ni Alexa ang bibig upang hindi lumabas ang malakas na pagsinghap. Alone in this world, hindi makapaniwalang ulit ng Don. May abuelo pa siya. Well, of course, pero ipagpamanhin ninyong pinaniwala ako ng inyong apo na wala kayong anumang pakialam sa kanya. Umangat ang mga mata nito kay Alexa at ngumiti. You are very naughty, darling. My granddaughter's a rebellious young woman. Yes, you are right. Kung hindi pa ako tumawag at sabihing pakakasalan ko ang aking nurse, ay hindi niya sasabihing nag-asawa na siya. She wanted to surprise you, Nico said smoothly. And surprised I was. Anyway, nariyan na iyan, wika ng Don, kasabay ng buntong hininga. Bigla-bigla ay maluwag nitong tinanggap ang lahat ng paliwanag. May panghihinayang siyang sinulyapan si Julie na muling nagbalik sa upuan. I would have wanted my granddaughter to marry Ariel de Vera, pero wala na akong magagawa. Tumingala ito kay Nico. Alexa saw something in his grandfather's eyes, something to admiration. Though I admire your honesty, Nico, maaari mong sabihin sa aking tunay ang pagiging de Vera mo. I always believe in honesty, senyor. Sagot nito at makahulugang sinulyapan si Alexa. Umiwas siya ng tingin, hating him for making her feel uncomfortable when things have gone according to her plan. Sumungaw sa pinto ng library si Penny. Nakahanda ng hapunan, Senyor Alfonso. Anyaya nito. Ang mga mata ay sandaling nagpalipat-lipat kina Nico at Alexa bago iyon sandaling dumapo kay Julie. Pagkatapos ay dumiretso ito sa likod ng wheelchair ng Don upang itulak ito palabas ng silid. Napuna ni Alexa na nagpalit ito ng damit. Mula sa puting uniforme ay isang pusya tight-fitting dress ang ipinalit nito. Pinakikita rin ng mababang neckline ang cleavage nito at napunan niyang ang dalawang lalaki sandaling natuon ng sulyap dito at impokrita siya kung hindi niya aamining takaw pansin ang ayos ni Penny sa oras na iyon.